Ang nais magmalaki, ipagmalaki ngayon ang ginawa ni Hesukristo. O yun lang ipagmamalaki natin kasi tayo hindi natin kayang gawin na magpakabanal sa harapan ng Diyos. Pinabanal kasi tayo ni Kristo dahil kay Kristo itinuring ka na ng Diyos na banal, malinis, at niligtas ka na. Kaya dapat maintindihan natin, napakahalaga ni Jesus. Itong kautusan, papatayin ka. Ang daming utos ng Diyos. O ito, verse 9, Levitico 20, talatang 9. Ang sino mang magmura sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Mananagot ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina. Utos ng Diyos sa Israelita, pag minura ng anak niya ang nanay at tatay, dapat patayin. Pinapatay po yun. Iniutos ng Diyos. Pag hindi mo pinatay, lagot ka sa Diyos. Hindi mo sinunod ang utos niya. Hindi nga ito itinuturo ng mga nagtuturo ng kautusan ngayon. Kasi sabi nila, wala na ika. Hindi na ika, epektibo yun. Mga peke, mga sinungaling. Kasi ang kautusan, nanginginig nga ang tuhod ni Moises. Mauubos ang tao. Kaya nga, ang tinuturo ng apostol ngayon, magandang balita. Pananampalataya na lang kay Kristo Jesus. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iba na ang kautusan ng Diyos sa kalooban sa bagong tipan. Napakadali. Kaya aralin natin to. Gusto ko lang may maintindihan kayo. Lalo mga ngayon sa mga sumusunod pa rin sa kautusan na, uy, ang dami ha. Ang dami. Kaya kung susunod ka sa 10, 11, walang kwenta yan. Reject ka na. Hindi ka pa rin tatanggapin ng Diyos sa langit. Sayang ang effort mo dyan. Sayang ang pagod mo. Aralin lang natin mabuti. Verse 10. Ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Utos po ng Diyos. Hindi naman pinapatay na nagtuturo ng kautusan ngayon yung mga, halimbawa sa kanilang organisasyon, may nangalunya, hindi nila pinapatay. Iutos ng Diyos to. Ay, lagot ako sa gobyerno. Tama, lagot ka. Kasi hindi na nga epektibo ang kautusan ng Diyos sa panahon ngayon. Ang epektibo na, pananampalataya na. Pinababait din ang tao. Di ba? Ang hirap ng utos ng Diyos, mahirap sundin kasi hindi natin kayang sundin. Okay, Levitico 20, talatang 10. Sabi ng Diyos, utos niya, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. Pag babae nangalunya din sa asawa ng iba, nakipagtalik sa may asawa na may asawa, patayin din. Utos ng Diyos. Verse 11. Inilalagay sa kahihiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya'y nakikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Sino nag-utos nito? Ang Diyos. Kaya sasabihin nila, ipatupad pa rin ang kautusan ng Diyos. Ipatupad natin. Sige, testingin natin kung mabubuhay ka pa. Kaya ang standard ng Diyos, naku po, kaya aralin natin ang salita ng Diyos. Marami ngayon nagtuturo ng kautusan, kakaunti. Kaya hindi nila maintindihan na nakakatakot ang kautusan. Mamamatay ka dyan. Sumpa aabutin mo. Subaybayan mo ang kwentuhan ito hanggang sa dulo. Ipapaliwanag ng mga apostol. Napakaliwanag mamaya ng solusyon. Antabayanan mo lang. Verse 12. Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkasala at pareho silang dapat patayin. Utos din to ng Diyos. Ang iba ngayon ng mga tagapagturo ng kautusan, wala na yan, hindi na epektibo, walang bisa na yan. Mga sinungaling sila. Patayin, sabi ng Diyos. Hindi lang nila inuunawa eh. Dapat sana nagsalis na sila sa kautusan, lumipat na sila sa bagong tipan ng Diyos. Kasi mauubos ang tao sa kautusan ng Diyos, sa standard. Kaya nga may silya elektrika eh. Di ba? O sa verse 13, ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumal-dumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Sabi ng Diyos, utos ng Diyos, hindi sinabi. Levitico 20, talatang 14. Levitico 20:14, ang lalaking 15 pala, Levitico 20 talatang 15, ang lalaking nakikipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop, pati hayop. O yung nakikipagtalik sa kapwa lalaki, papatayin. Pag kapwa babae, papatayin. Utos ng Diyos yan. Ipinapapatay niya sa kanyang bayan, sa Israelita, sa mga pari, o sa mga tagapagpatupad ng batas. Kaya nga, noon, nung hinarap ng mga Parisiyo kay Jesus si Magdalena, ayon sa kautusan, batuhin hanggang mamatay, patayin ang nangangalunya. O, di ba? Dito nila sinunod yun.
Pero hindi naman nila iniisip na yung mga pari nagkakasala din. Dapat sinabi nila. Kaya nga sabi ni Jesus, o sino man sa inyo na hindi nakagawa ng kasalanan, maunang bumato sa babae nagkasala. Walang nakadampot ng bato. So ibig sabihin dapat, inamin na rin ng mga pari na dapat din silang patayin. Kasi ang dami rin pala nilang kasalanan. Naglilihim lang sila. Sa Diyos walang lihim. Pinapatay nila ang hayagang nakikita. Yung hindi. Absuelto. Salang batas yun. May kinikilingan ano. O verse ano muna tayo? 14. Saan nga ba tayo? Verse 14. Ay, verse 12. Ang lalaking nakikipagtalik. Ito, verse 13. Levitico 23. Ang lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ay gumagawa ng karumaldumal na gawain at pareho silang dapat patayin. Verse 14, ang lalaking makipag-asawa sa isang babae at sa ina nito ay karumaldumal. Silang tatlo ay dapat sunugin upang mawala ang gayong kasamaan. Verse 15, ang lalaking makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Grabe, ang babaeng makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Gayon din ang hayop. Utos to ng Diyos, kasama to sa... Ito yung tinutukoy na kautusan ng Diyos. Na akala mo kaunti? Madaling sabihin, dapat sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi mo naman masunod, iniuutos. Huwag mangalunya sa hayop, huwag makipagtalik sa kapwa lalaki. Pag may nakita kayo, patayin nyo yan. Utos ng Diyos yan. O hindi naman masunod ng mga tagapagpatupad. Noon, sinusunod ng Pariseyo. Kaso nga lang, yung nakikita lang na nagkakasala, pinapatay. Yung nagawa nilang kasalanan, nililihim para wag silang mapatay. Kasi papatayin din sila pag umamin sila. Na ay nangalunya din ako, patay ka kahit pare ka, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero sa Diyos, hayag tayong lahat. Okay, verse 17. Ang lalaking nag-asawa sa kanyang kapatid, maging ito'y kapatid sa ama o ina, at sila'y nagsama ay gumawa ng isang kahihiyan, dapat silang itiwalag sa sambahayan. Nilagay niya ang kanyang kapatid sa kahihiyan, kaya dapat siyang parusahan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa babaeng may regla, nilabag niya ang tuntunin tungkol sa karumihan. Kapwa sila ititiwalag sa sambahayan. Kapag nakipagtalik ang isang lalaki sa kapatid ng kanyang ama o ina, sila nagkasala at dapat parusahan. Kapag ang isang lalaki nakipagtalik sa asawa ng kanyang tiyo, dinungisan niya ang kanyang dangal nito. Ang lalaking iyon at ang babae ay nagkasala at dapat parusahan. Mamamatay silang walang anak. Kapag kinasama ng isang lalaki ang kanyang hipag, dinungisan niya ang dangal ng kanyang kapatid, mamamatay silang walang anak. Sundin ninyo ang lahat ng utos at tuntunin ko upang hindi kayo mapalayas sa lupaing pagdadalhan ko sa inyo. Huwag ninyong tularan ang gawain ng bansang pupuntahan ninyo sapagkat iyon ang dahilan kaya ko sila itinakwil. Ngunit kayo pinangakuan ko na ibibigay ko sa inyo ang kanilang lupain. Isang lupain na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Pinili ko kayo sa mga bansa kaya dapat ninyong makilala ang marumi at malilinis na mga hayop at ibon. Huwag ninyong dudungisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ng ibong ipinagbabawal ko sa inyo. Magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ay banal. Kayo'y pinili ko sa gitna ng mga bansa upang maging akin. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawa ng sarili nilang kamatayan. Daming utos ng Diyos. Anyway, nasa 613 utos to. Kaya binabalaan ko kayo mga tagapagturo ng kautusan. Ipatupad nyo yung buong kautusan ng Diyos. Sasabihin nyo, inalis na ang iba. Kaya nga, kayo ng mga tagapakinig naman, mga kababayan, mga sino ka man, maging matalino ka. Pag may nagtuturo na, magbigay kayo ng 10% nakita ninyo. Sabihin mo, sino nag-utos niyan? Ang Diyos. O ano pa ang kasamahan ng utos ng Diyos? Ilan ba ang kautusan na dapat natin sundin? Kasi ang ipinapatupad nila, yung iba. Mga peke yan, mga bulaang mangangaral ng salita ng kautusan ng Diyos yan. Ang original na nangaral ng kautusan ng Diyos, hindi Sabadista, hindi born again, hindi yung mga relihiyon sa Pilipinas na yan. Mga propeta ng Diyos, si Moises mismo. Kaya makinig tayo sa utos ng Diyos. Okay, sabi nila ng iba ngayon, hindi, yung iba ikang kautusan, pinawala na ng bisa. Mga sinungaling yan! Basahin natin, nasa bagong tipan na tayo ha. Gusto ko lang alamin nyo yun na grabe, di ba? Grabe ang kautusan ng Diyos. O ito na tayo sa bagong tipan.
Unang tipan yon. Basahin ko muna ha, para maliwanagan kayo sa Hebreo 8. Hebreo 8, talatang 13. Ang sabi ng Diyos dito, nangako na siya na yung kautusan niya, alam ng Diyos na sablay lahat ng tao, na hindi papasa sa kanya. Para ang gusto ng Diyos, ang tao wag maging mayabang. Na, ay, hindi ako kagaya ng iba. Makita mo, reject ka rin kahit hindi ka nangangalo niya. Nagnanakaw ka naman. Di ba? Reject. Kaya ang gusto ng Diyos, makita ninyo, lahat ng tao reject. Lahat masasama. Sinabi nga ni Apostol ng Diyos, sabi na, wala akong gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Roma 3:9-12. Lahat ng tao masasama. Dapat maintindihan natin yon. Okay, sabi ng Diyos sa Mateo, ang iba kasi, pag tinanong mo kung ilan ang kautusan ng Diyos, sabi ng iba, hindi, 10 na lang. Sinungaling yan. Huwag kayong maniwala dyan. Kung 10 lang, dapat pwede na kainin ang baboy. Wala sa 10 utos ang pagkain ng baboy na bawal. 613 po ang kautusan ng Diyos. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagtuturo sa inyo na sundin ang kautusan na hindi naman kumpleto. At tanungin nyo rin, nasusunod mo ba yan, pastor? Pag hindi, ay lumayas ka na dyan. Isang mapagpanggap yan. Hindi totoong sumusunod sa kautusan ng Diyos yan. Naghihikayat lang yan para kayo mapasunod, lalo yung 10%. Naku po. Tingnan nyo ang sabi ni Jesus sa Mateo 5:17. Kasi sabi nila, yung ibang seremonyalo, wala nang bisa. Mga sinungaling yan, magsasabi na, yung seremonyalo, yung yung 10 utos lang, yun na lang may bisa. Mga sinungaling yan, hindi totoo yan, huwag kayong maniwala. Ito ang pakinggan nyo, sabi ni Jesus. Nung siya'y bumaba na, ito na yung salita ng Diyos, nagpapaliwanag na. Sabi ni Jesus na Mateo 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Okay. Upang, ang tawag dito ni Jesus Christ, upang tuparin niya. Okay, nawala naman yung verse na Jesus name. Ito pakinggan nyo, sabi ni Jesus. Pagparito niya, hindi upang ipawalang bisa, kundi upang tuparin niya. Verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa. Kahit tuldok at kudlit nga, hindi mawawala ng bisa. Kaya pag sinabi ng Diyos na, pag may nakipagdalig sa kapwa lalaki, patayin nyo. Hindi mawawala ng bisa yun. Pero sila, hindi na pwede yan. Inalis nila. Pero si Jesus nagsabi, verse 18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Ibig sabihin, pag natupad na ni Jesus, yung pagparito niya para tuparin, pag natupad na niya, kahit kudlit, kahit tudlok, lahat ng kautusan, wala ng bisa. Hindi naman nila matanggap. So, paano magkakasala ng tao? Akala mo lang yun, may bagong tipan nga eh. Ang bagong tipan, yan na yung magpapabait sa'yo. Kaya, payo ko sa mga kapatid na marami pa rin ngayon na nangangaral ng kautusan na kulang-kulang. Ang inaral natin, Levitico 11, 18, 20 lang. Samantalang Levitico 1 hanggang 27 yun. Lahat ng kautusan ng Diyos sinulat. Kaya nga, lahat ng susunod sa kautusan ng Diyos, nasa ilalim ng parusa ng Diyos. Sa Galatia 3:10. Kasi naintindihan na ng mga apostol, nung tawagin sila ni Jesus, nung ibaba na ang banal na Espiritu ng Diyos sa mga apostol, mga alagad, naintindihan nila ang panukala ng Diyos. Kaya dito ka makakalaya. Kaya kapatid, makinig ka ngayon sa biyaya ng Diyos. Ito yung bagong tipan. Ito, babasahin ko. Nung maintindihan ni Apostol Pablo yung panukala ng Diyos na bagong tipan, pansin niyo sa mga Galatia 3:10. Para mas malinaw Galatia 3:10. Sabi dito, sabi na ng apostol na galing sa mensahe ng Diyos, naunawaan agad nila. Galatia 3:10.
Bagong tipan na nagpapaliwanag. Ang lahat ng umaasa sa mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Yung lahat ng tao